أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kami ay lubos na nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong muli tayong magsama-sama sa isang makabuluhang paglalakbay ng kaalaman ngayong banal na buwan ng Ramadan. Hilingin natin kay Allah ang kanyang tawfiq at baraka sa bawat aral na ating mapakikinggan at may sasabuhay. Muling nagbabalik ang isa sa mga flagship programs ng Al-Jalis As-Salih The Good Companion Incorporated, ang Golden Goals of Ramadan, at ngayong taon ay hatid namin ang As-Salaf As-Salih Series 2, The Imams of Hadith. Sa seryeng ito, tututukan natin ang buhay, sakripisyo at pamana ng mga dakilang imam ng hadith. Ang mga taong nag-iingat, nagsasaliksik at nagsakripisyo upang mapanatiling dalisay ang mga salita at gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang seryeng ito ay naglalayong buhayin muli ang pamana ng mga Salaf as-Salih sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga imam ng hadith. Mga haligi ng kaalaman na naging daan upang makarating sa atin ang sunna ng may katapatan
at katiyakan. Layunin ng programang ito na palalimin ang ating pag-unawa sa kahalagahan ng hadith sa Islam at sa buhay ng isang Muslim. Ipakilala ang mga imam ng hadith bilang huwaran ng ikhlas, tiyaga at disiplina sa paghahanap ng kaalaman. Hikayatin ang mga kalahok na pahalagahan ang sunna at isabuhay ito sa araw-araw, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. At panghuli, palakasin ang ugnayang espiritual ng komunidad sa pamamagitan ng sama-samang pagkatuto at pagninilay. Ang programang ito ay hindi lamang serye ng mga lektura, kundi isang paanyaya na kumunek muli sa ugat ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga taong nag-alay ng kanilang buhay para sa katotohanan. Bilang bahagi ng ating layuning palaganapin ang kaalaman, inaanyayahan ang lahat na makilahok sa Reshare and Reflect Contest. Contest Mechanics. Una, ibahagi sa iyong Facebook page timeline ang episode na inyong napanood. Pangalawa, siguraduhin nakaset sa public ang inyong post. Pangatlo, magbigay o maglagay ng maikling pagninilay o aral na inyong natutunan mula sa episode. Pang-apat, gumamit ng #AlJalisAssaleh, #GGR2026, #Imams of Hadith. Pang-lima, kailangang maibahagi ang post sa mismong araw ng live episode. Pang-anim, ang may pinakamahusay na pagninilay o aral ay makatatanggap ng mobile load. At bilang panghuli, may pagkakataong manalo ng grand prize ang mga nakapagbahagi ng lahat ng episodes hanggang sa huling araw ng Ramadan. Sa oras na ito, lilipat na tayo sa ating lecture proper. Siguraduhin na nakahanda na ang inyong mga papel at ballpen para sa pag-note-taking. Mayroon tayong mga itinilagang individual mula sa aming mga facilitator upang mag-note-taking na makikita sa inyong screen upang matulungan kayo sa pag-record ng mga mahalagang impormasyon. Makinig po tayo sa ating itinilaga na tagapagsalita sa episode na ito. Sheikh Abdullah Pundogar na tatalakay sa paksang Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ashath, falyatafaddal, ya Sheikh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa araw na to, insyaallah, pagkatapos natin matalakay ang talambukan ng dalawa sa mga magigiting al-Imam al-Bukhari, pagkatapos ay si Imam Muslim. Sa araw naman na to, ang matatalakay natin ay patungkol kay Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Si Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala ay isa sa mga dakilang personalidad ng Islam, isa sa mga dakilang tagapangalaga ng kaalaman propetiko, mga al-ulum an-nabawiyya. Isa siya sa apat na imam na nagtipon ng marangal na hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa sa mga tanyag na al-kutub as-sitta, ang anim na libro. Nakilala siya sa kanyang dakilang aklat na Sunan Abi Dawud na naging pangunahing sanggunian ng mga ulama sa hadith at mga ulama sa fiqh, mga fuqaha sa paglipas ng panahon. Inipon dito ni Imam Abu Dawud ang higit sa 4,000 hadith gaya ng matatalakay natin mamaya, na kanyang pinili mula sa daang-daang libo na hadith na kanyang naisaulo, na may layuning paglingkuran ng mga ulama sa fiqh, sa mga ahkam, sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga praktikal na alituntunin ng sharia sa pamamagitan ng mga hadith na kanyang inipon sa kitab nito. Nagkaisa ang mga ulama, mga scholar sa kanyang kadakilaan at pagiging imam.
sa larangan ng hadith. Kaya't sinabi ni Imam Ahmad ibn Hanbal tungkol kay Imam Abu Dawud, si Abu Dawud a'lamu bima yahtaju ilayhi nas. Si Abu Dawud ang may pinakamalawak na kaalaman sa kung ano ang kinakailangan o kailangan ng mga tao. Ang pangalan ni Abu Dawud, huwa Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad ibn Amr ibn Imran al-Uzdi. Abu Dawud as-Sijistani. نسبة إلى بلده سجستان وهي بكسر السين وفتحها سجستان أو سجستان وهو عربي من قبيلة الأزد اليمانية. Ang pangalan ni Abu Dawud rahimahullahu ta'ala ay Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad ibn Amr ibn Imran. Yung iba tinanggal nila yung ang sinabi nga lang ni Imam Ibn Abi Hatim, Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Shaddad, natanggal si Ishaq at saka si Bashir ibn Shaddad ibn Amr ibn Amir. Yung ibang ulama sabi naman nila Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Bishr at hindi ibn Bashir. Doon sa pangalan niya na Sulaiman ibn al-Ash'ath, doon nagkaisa ang mga ulama. Al-Uzdi نسبة إلى الأسد ابن الغوث ابن نبت ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب بن قحطان وهو أبو قبيلة باليمن. Etong Uzdi na to ay nisba doon kay Uzdi ibn al-Ghawth na siya naman ang sikat na kabila sa Yaman na kabila ng mga Arabo. Ibig sabihin, etong ating tatalakayin ngayon na si Imam Abu Dawud ay isang Arabo. Pero doon nga lang ipinanganak sa Sijistan, gaya ng sabi natin kay Imam Muslim, na si Imam Muslim na isa ring Arabo, pero doon ipinanganak sa Naisabur. Dahil yung mga Arabo nga, nung lumawak ang mga kalupaan ng mga kamusliman, ay nag-hijra sila sa ibang lugar. At doon na pinanganak yung ibang mga anak nila. Si Imam Abu Dawud, ang imam ng mga ulama sa hadith sa kanyang panahon, at ang muhaddith ng Basra sa Iraq. Ito ay lugar sa Iraq. Siya ay may akda at tanyag na aklat na ang pangalan ay Sunan Abi Dawud. Isinilang si Abu Dawud sa simula ng ikatlong siglo, Al-Qarn al-Thalith al-Hijri. Ito ay sa taong 202 Hijri. Sa taong 202 Hijri ay isinilang ang ating alim, ang ating sheikh, ang ating imam na si Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ng Khalifa al-Ma'mun sa isang bayan sa rehiyon na tinatawag na Sijistan. Lumaki at nabuhay si Imam Abu Dawud sa isang panahong sagana sa mga ulama sa iba't ibang larangan. Mga ulama na kilala sa tafsir, mga ulama sa aqida, mga ulama sa fiqh, mga ulama sa kung ano-anong larangan patungkol sa Islam. Lalo na sa patungkol sa hadith at riwaya, sa pagsasalaysay, na umabot ito sa tugtog nung ikatlong siglo ng Hijri, ng Al-Qarn al-Thalith. Kumbaga sa panahon nila, Imam Abu Dawud, Bukhari, Imam Muslim, dito na sumigat yung mga ulama sa hadith, mga ulama sa riwaya. Sa panahon yun, marami ang mga dakilang mga huffaz ng hadith ang nag-iwan ng kanilang mga alaala sa kasaysayan. At ang kanilang mga isinulat na aklat ay nagpanatili sa kanilang mga salaysay. Napuno ang mga Islamikong silid aklatan, mga Islamic, mga library na Islamiko sa karn na ito, sa siglong ito. Napuno ito ng mga dakilang katha na hindi maaring talikuran ng talibul ilm, mga sino mang mag-aaral ng kaalaman. At noong panahong iyon, naging tanyag din ng paglalakbay, rehla li talabil ilm, upang maghanap ng kaalaman. Bihira kang makahanap ng isang mag-aaral na hindi iiwanan ng kanyang tinubuang lupa at kinalakihan upang maglakbay sa iba't ibang rehiyon ng Islam na sentro ng kaalaman at mga iskolar, mga ulama. Ginagawa nila ito sa pagnanais na makatagpo ang mga malalaking ulama, mga dakilang ulama, mga tanyag ng mga ulama, mga malalaki ang kaalaman patungkol sa Islam ng mga ulama.
na kilala halimbawa sa pagkakabisado at pangriwayat, pagsasalaysay, at dumadalo sa kanilang mga pagtitipon, mga majalis upang matuto mula sa kanila at makuha ang lahat ng mga hadith sahih na isinasalaysay ng mga ulama na to. Nagsimula ang ating imam, si Imam Abu Dawud, nagsimula siyang mag-aral ng hadith sa kanyang sariling bayan sa Basra, Sijistan. Nilibot niya ang Khurasan at ang mga paligid nito. Pinasok niya ang Ray, ang Harat, at iba pang mga bansa. At nakapakinig mula sa mga tanyag ng mga ulama sa iba't ibang lugar na to. Pagkatapos, sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng kaalaman sa labas ng kanyang bansa sa edad na 18 years old. So ang ating mga ulama, Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud, mga binata pa lamang sila, makikita na natin dito na nagsisimula na silang maglakbay, lumabas sa kanilang mga kinalakhang lugar upang magsaliksik ng kaalaman, rahimahumullah ta'ala. Binisita niya ang Iraq, pinasok ang Basra noong taong 220 Hijra, pagkatapos ay pinasok ang Kufa noong taong 221 Hijra, at ilang beses siyang nagtungo sa Baghdad. At ang huling pagkakataon na binisita niya ito ay noong taong 271 Hijra. Binisita rin niya ang Al Jazeera at ang Sham at nanirahan sa Tarsus sa loob ng 20 years. Nakapakinig din siya ng mga hadith sa mga ulama sa Egypt, sa Dimashq, mga Damascus, at sa mga lupain ng Sham. At nalikom at nakasulat siya ng mga kaalaman mula sa mga ulama sa lahat ng lugar na ito. قال الخطيب كتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين. Sinabi ni Al-Khatib, siya ay sumulat sa Imam Abu Dawud, ay sumulat ng hadith mula sa mga Iraqi, mga Khurasani, mga tao sa Sham, mga ulama sa Egypt at mga ulama sa Jazeera. Pagkatapos ay lumipat itong si Abu Dawud sa Basra sa kahilingan ng Amir na si Abu Ahmad al-Muwaffaq na nagtungo sa kanyang bahay sa Baghdad. Etong si Amir Abu Ahmad al-Muwaffaq ay pumunta sa bahay ni Abu Dawud sa Baghdad. Humingi ng pahintulot na makapasok at nakiusap kay Abu Dawud na gawing tahanan ng Basra. Hiniling ng Amir na to na lumipat si Abu Dawud sa Basra. Layunin nito na ang mga mag-aaral ng kaalaman, mga tulabul ilm mula sa iba't ibang panig ng mundo ay maglakbay patungo sa Basra upang muling sumigla ang lungsod dahil sa pananatili dito ni Imam Abu Dawud. Matapos itong mawasak at iwanan ng mga tao at layuan ng mga tao dahil sa naganap na pag-aalsa ng Zanj. Ang pag-aalsa ng Zanj o ang revolusyon ng Zanj, ito ay samahan ng mga arika, mga alipin na sumuway at gumawa sila ng revolusyon. Ang ginawa nila ay pumasok sila ngayon sa Basra. Nung pagpasok nila sa Basra ay sobra-sobra silang nanggulo sa Basra. Malaking kapinsadaan ang nagawa nila sa Basra at minsan pa ay tinawag nila ang mga tao kung sino gusto ng kapayapaan, pumasok dito, pumunta dito. Tinawag nila yung mga tao. Nung pumunta naman sa kanila yung mga tao, pinatay nila yung mga tao ito. Kaya natakot yung mga tao sa Basra, lumabas sa Basra, iniwan ng Basra. Kaya naman itong ang Amir na to ay hiniling niya kay Abu Dawud na manatili sa Basra para bumalik ulit ang mga tao sa Basra dahilan sa pananatili doon ni Imam Abu Dawud na bisitahin siya ng mga tulab al-ilm. Sinabi ni Imam Az-Zahabi, nanirahan siya sa Basra matapos ang pagbagsak ng masamang diktador ng mga Zanj, si Muhammad ibn Ali. Doon niya ipinalaganap ang kaalaman at madalas siyang bumisita sa Baghdad. وقال الخطابي أيضا سنابر الخطابي حدثني عبد الله بن محمد المصري حدثني أبو بكر بن جابر خادم أبي داود قال sinabi ni Al-Khattabi na isinalaysay ni Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad mula kay Abu Bakr bin Jabir. Itong si Abu Bakr bin Jabir ay katulong ni Abu Dawud, khadim Abi Dawud. Qala, sinabi ni Jabir, كنت مع أبي داود ببغداد فصليت المغرب فجاء الأمير أبو أحمد الموفق فدخل
فأقبل عليه أبو داود وقال ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت. Sinabi ni Jabir na kasama ko si Abu Dawud sa Baghdad at matapos kami magdasal ng Maghrib, dumating ang pinunong si Abu Ahmad al-Muwaffaq. Nagpaalam na makapasok at pinayagan naman ni Abu Dawud. Humarap sa kanya si Abu Dawud at nagtanong, ano ang nagdala sa pinuno sa ganitong oras? Ano ang nagdala sa pinuno papunta sa akin sa ganitong klaseng oras? Sumagot naman ng pinuno, sumagot naman ng amir. Sinabi niya ay dahil sa tatlong bagay. Khilala thalath. Sinabi niya Abu Dawud, wa ma hiya? At ano naman itong tatlong ito, ya amir? Sinabi ng amir na to, قال تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا لترحل إليك طلبة العلم فتعمر بك فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى عليها من محنة الزج. Ang una, sinabi ng pinuno, na lumipat ka sa Basra at doon ka na manirahan upang ang mga tulabul ilm ay maglakbay patungo rito, papunta sa iyo. Nang sa ganon ay muling sumigla ang lungsod dahil sa iyo, sapagkat ito ay nawasak at iniwan ng mga tao matapos ang revolusyon ng Zanj, kaguluhan ng mga Zanj. Sinabi ni Imam Abu Dawud, yan ang una. Hadi wahida. Ibigay mo yung pangalawa. Sabi ng amir, tarwi li awladis sunan. Sabi ng amir, ang pangalawa ay isalaysay mo ang iyong kitab na as-sunan sa aking mga anak. Ituro mo sa aking mga anak ang iyong aklad na Sunan Abi Dawud. Sinabi naman ni Abu Dawud, hadith thaniya. Ito na yung pangalawa. Ano naman yung pangatlo? Sinabi ng amir na to, قال تفرد لهم وتفرد لهم مجلسا فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة فقال أما هذه فلا سبيل إليها لأن الناس في العلم سواء. Sinabi ng amir, ang ikatlo ay maglaan ka para sa mga anak ko ng isang bukod na pagtitipon, majlis. Na itong pagtitipon na to ay para lang sa aking mga anak na walang dadalo maliban sa kanila. Walang iba pang dadalo. Sapagkat ang mga anak ng khalifa ay hindi umuupo kasama ang mga karaniwang tao. Sumagot naman si Abu Dawud, katulad ng sagot ng kanyang sheikh, ng kanyang ustad na si Imam al-Bukhari. Ang sagot niya tungkol sa bagay na ito ay walang paraan upang mangyari yan. Sapagkat pagdating sa kaalaman, ang lahat ng tao ay magkakapantay. Hindi ko kayang ibigay sa iyo na special para sa iyong mga anak ang majlis na to. Dahil patungkol sa talabul ilm, patungkol sa mga karunungan, pantay-pantay dyan ng mga tao. Kaya hindi ko pwedeng ibukod-tangi ang iyong mga anak sa kaalaman patungkol sa Islam. Sinabi ni Jabir, yung kanyang alipin, nakagawa naman si Abu Dawud ng paraan, kanu yahduruna wa yaquluna wa bainahum wa bainal amasika. Ang sinabi ni Jabir, kaya naman sila, ang mga anak ng pinuno ay dumalo rin at umupo kasama ng mga tao, pero ihiniwalay sila na mayroong sita, mayroong kurtina sa pagitan nila at pagitan ng mga karaniwang tao. Rehlat Abi Dawud al-Ilmiyah. Yung paglalakbay ni Abu Dawud para sa kaalaman. Nang lumaki at magkaisip na ang si Imam Abu Dawud, ang saklaw ng kaalaman sa hadith ay napakalawak na. Dahil dito, naglakbay siya upang ikutin ang mga sentro ng kaalaman sa mundo ng Islam sa loob ng maraming taon. At naging malawak ang kanyang paglalakbay. Nakarating siya sa mga lupain ng Khurasan, sa Misr, Egypt, sa Hijaz, at kanyang naitala ang mga aral mula sa mga ulama sa mga lugar na ito. قال ابن كثير أبو داود السجستاني أحد أئمة الحديث الرحالين إلى الآفاق في طلبه وزار طرسوس التي أقام بها 20 عاما ودمشق التي سمع الحديث فيها كما يذكر ابن عساكر. Sinabi ni Ibn Kathir, si Abu Dawud al-Sijistani
ay isa sa mga imam ng hadith na naglalakbay sa iba't ibang dako ng mga lupain, mga iba't ibang dako ng lugar ng mga Musliman upang hanapin ang kaalaman, ang hadith. Binisita niya ang Tarsus kung saan siya nanirahan ng 20 years at ang Dimashq kung saan siya nakapakinig ng hadith gaya ng binanggit ni Ibn Asakir. At naglakbay ang si Imam Abu Dawud sa mga mahalagang sentro na kinaroroonan ng mga dakilang ulama sa hadith sa mga lupain ng mga Muslim. Nakakuha siya ng kapakinabangan mula sa mga sheikh na kilala sa pagiging mapagkakatiwalaan, matapat, at kumuha siya sa hadith mula sa mga napakaraming bilang ng mga guro na hindi mabilang sa dami. Marami rin naging guro itong si Abu Dawud katulad ng kanyang sheikh na si Imam Bukhari, katulad din ni Imam Muslim. Si Imam Abu Dawud ay dinagsan ng mga mag-aaral mula sa lahat ng panig ng silangan at kanluran. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa pagbabahagi ng kanyang malawak na kaalaman sa hadith at sa riwaya, pagsasalaysay. Dahil dito, lumawak ang saklaw ng kanyang mga mag-aaral, mga estudyante, at hindi na sila kayang mabilang. Minsan ay umaabot sa libu-libong kalalakihan ang nagtitipon sa kanyang mga klase. At napakaraming mga imam ang nagsasalaysay ng hadith mula kay Abu Dawud, rahimahullah ta'ala. Si Imam Abu Dawud ay lumaki na may pagmamahal at hilig sa kaalaman. Lumaki siya na mahilig sa pagsasaliksik ng kaalaman. Ang kanyang tanging hangarin mula pa sa kanyang kabataan ay ang paghahanap ng pagsusulat ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita sa kanya ang mga palatandaan ng katalinuhan mula pa nung siya ay bata pa lamang. Sa katunayan nga, noong siya ay nasa kanyang kabataan pa lamang ay nag-aaral ng hadith, naupo siya sa isang pagtitipon ng riwaya. Naupo siya sa pagtitipon ng isang rawi, tagapagsalaysay, upang magsulat. Nagsusulat si Abu Dawud. At isang lalaki ang lumapit sa kanyang tintahan, al-mihbar. Etong lalaking ito sa kanilang pag-upo, kumbaga kaklase niya ito. Lumapit sa kanya at lumapit doon sa kanyang mihbara, yung tintahan ni Imam Abu Dawud, at sinabi ng lalaking ito, astamiddu min hadhihi al-mihbara, nagpaalam, maaari ba akong kumuha sa tinta mula dito? Lumingon sa kanya si Abu Dawud at nagsabi, ama alimta anna man shara'a fi mali akhihi bil istikzan faqad istawjaba bil hishmati al-hirman fasummiya dhalika al-yawma hakima. Sinabi ni Imam Abu Dawud, binata pa lang siya dito. Binata pa lamang dito si Imam Abu Dawud. Sinabi niya, hindi mo ba alam na ang sino mang nagnanais ng ari-arian ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng paghingi ng pahintulot, pagpapaalam, ngunit sa paraang nakakahiya o mapilit, ay nararapat lamang na pagkaitan dahil sa kanyang kawalan ng galang. O di kaya ay, ang kanyang ibig sabihin dito, hindi naman kawalan ng galang, pero ang kanyang ibig sabihin dito, sa napakalit na bagay, hindi mo na kailangan magpaalam. Ang ibig niyang sabihin doon sa kanyang kasama, sa maliit na bagay, mehbara, hindi mo na kailangan magpaalam dahil kapag nagpaalam ka pa, ang ibig sabihin nun, hindi tayo malapit sa bawat isa. Kaya ang parusa mo, dahil sa hindi tayo malapit sa bawat isa, ay huwag ka na lang kumuha. So bilang bata pa lamang na may ganitong pag-iisip, tinawag siya na hakim. Tinawag siya na hakim o matalino. At dahil sa kanyang matinding hilig sa pagmamahal sa kaalaman, meron siyang isang malapad na manggas, kummun wasi' wa kummun dayiq, isang malapad na manggas at isang makitid na manggas. Tinanong si Imam Abu Dawud, yarhamukallah, ma hadha? Naway kaawan ka ng Allah, pero ano to? Bakit yung isang manggas malapad, yung isang manggas ay masikip? Faqala al-wasi' lil kutub wal akhar la nahtaju ilayh. Etong malawak na manggas ay para sa mga aklat, lalagyan ng mga aklat. Eto namang masikip, wala tayong pangangailangan dito. Hindi natin kailangan yan. Kaya naman na nakita dito kung gaano siya kahilig sa pagsasaliksik ng kaalaman dahil sa pagdadala niya ng mga libro. At dahil isa siya sa mga estudyante ni Imam al-Bukhari, nagkaroon nito ng special na impluwensya sa kanya, nakakuha siya ng napakalaking kapakinabangan
mula sa kanyang imam na si Imam al-Bukhari at sinundan niya ang landas nito sa paghahanap ng kaalaman. Isa rin sa mga mababangkit natin mamaya ay yung patungkol kay Imam Ahmad na isa rin malaking sheikh ni Imam Abu Dawud. وفوق ذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى تفقه أبو داود بأحمد بن حنبل ولازمه مدة قال وكان يشبه به كما كان أحمد يشبه بشيخه وكيع وكان وكيع يشبه بشيخه سفيان وكان سفيان يشبه بشيخه منصور وكان منصور يشبه بشيخه إبراهيم وكان إبراهيم يشبه بشيخه علقمة وكان علقمة يشبه بشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الذهبي وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يشبه عبد الله بن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودده. Si Abu Dawud ay nag-aral mula kay Ahmad ibn Hanbal. Nag-aral ng fiqh mula kay Ahmad ibn Hanbal at nanatili sa kanyang piling ng matagal na panahon. Sinabi ni Az-Zahabi, si Abu Dawud ay may pagkakahawig sa ugali at kilos at adab ni Imam Ahmad. Gaya ni Imam Ahmad na may pagkakahawig sa kanyang guro na si Waqi'. At si Waqi' ay may pagkakahawig sa kanyang guro na si Sufyan. Si Sufyan may pagkakahawig sa kanyang guro na si Mansur. Si Mansur may pagkakahawig sa kanyang guro na si Ibrahim. Si Ibrahim ay may pagkakahawig sa kanyang guro na si Alqamah. At si Alqamah ay may pagkakahawig naman sa kanyang guro na si Abdullah ibn Mas'ud, isang sahaba radiyallahu anhu. At sinabi ni Imam Az-Zahabi, isinalaysay ni Abu Muawiyah mula kay Al-A'mash, mula kay Ibrahim, mula kay Alqamah, na kanyang inihalin tulad si Abdullah ibn Mas'ud sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa kanyang paggabay at sa kanyang kilos at asa. Ang khulasa, ang ibig sabihin nito, parang si Abu Dawud ay kung ang mga ulama na to, ang bawat guro nila ay may pagkakahalin tulad sa kanya, ay darating ang pagkakahalin tulad ni Abu Dawud sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga ulama naman natin, lahat sila patungkol sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat naman sila, lalo-lalo ng mga salaf, lahat sila ay sobra-sobra ang kanilang al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung tinutularan nila ang lahat ng gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pananalita, pagkilos, yung mga gawain, pagsamba, yung mga adab ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya ng nasabi natin, si Imam Abu Dawud ang nagsulat ng kitab na Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Lam yakhtalif ahlul ilm fi tasmiyati kitab Abi Dawud hadha bis sunan. Hindi naman nagkaroon ng pagkakaiba ng pananaw, khilaf ang mga ulama na tawagin ang aklat na ito ng Sunan Abi Dawud. Li'annahu rahimahullahu ta'ala nafsahu qad sammahu bidhalika fi risalatihi ila ahli Makkah. Dahil mismong si Abu Dawud ang nagtawag sa kanyang libro ng Sunan Abi Dawud. At ito ay nabanggit niya sa kanyang sulat sa mga ahli Makkah, mga mamamayan sa Makkah. Iniakda ni Imam Abu Dawud ang kanyang aklat na Sunan habang siya ay nasa Tarsus, na nagsilbing isang murabit, tagapagbantay sa isa sa mga hangganan ng mga Muslim sa lupain ng Roman. At isinulat ni Imam Abu Dawud, ginawa niya ito sa loob ng 20 taon, 20 years, ang pagkakasulat niya sa kanyang libro. Si Imam Bukhari at Imam Muslim, kaya na nakuha natin 15 to 16 years. Si Imam Abu Dawud ang naikwento at nabanggit, ginawa niya ito sa loob ng 20 years. Gaya ng kanyang ipinahayag sa kanyang sulat na sinabi niya, nanirahan ako sa Tarsus ng 20 taon at isinulat ko ang Musnad at isinulat ko ang 4,000 hadith para sa sinumang pagkakalooban ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinunod niya ang pagkakayos ng kanyang aklat batay sa mga paksang fiqh. So yung isa sa mga miza
ng kitab na ito ni Imam Abu Dawud, ang sinunod niya ay yung pagkakaayos sa mga kitab ng fiqh, mga kitab at abwab sa fiqh, yung pagkakaayos niya sa mga nagsusulat sa fiqh. Alin sunod sa pamamaraan ng kanyang ng kanyang ustad, ng kanyang sheikh na si Sufyan al-Thawri sa kanyang jami'. Sinundan niya ang kitab ng kanyang sheikh na si Sufyan al-Thawri na al-Jami'. Kung paano ito sinulat ni Sufyan al-Thawri, parang ganun din ng dinaanan ni Abu Dawud sa kanyang pagsusulat sa Sunan Abi Dawud. Tinipon niya ang mga hadith na may kaugnayan sa bawat paksa sa isang lugar. Ang bawat hadith na nagtatalakay lamang sa isang paksa ay tinipon niya ito sa isang kitab. Kitab at-Tahara, halimbawa. Kitab as-Salah, Kitab as-Siyam. Ginamit niya ang salitang kitab para sa pangkalahatang pamagat na sumasaklaw sa maraming hadith at maraming kabanata ng iisang uri, gaya ng Tahara, halimbawa, Salah, Buyu'. Ginamit naman niya ang bab para sa mga hadith na tumutukoy sa isang partikular na usapin. Kitab at-Tahara, masalan. Halimbawa, Kitab at-Tahara. So lahat ng mga hadith patungkol sa tahara doon niya nilagay. At bab, halimbawa, isti'mal al-ma o isti'mal al-aniya min zahab. Kung ano naman yung mga nabanggit patungkol sa mga paggamit ng mga aniya na gawa sa ginto, dito naman niya inipon. At yun ay lahat sa kitab at-Tahara. So kung titingnan natin, yun yung mga tartib din ng mga kitab sa fiqh na inuuna nila ang kitab at-Tahara, tapos dito nakalagay ang lahat ng patungkol sa tahara. Ang aklat ni Imam Abu Dawud na Sunan Abi Dawud ay isa sa mga pinakatampok na 6 na pangunahing aklat. Al-Kutub as-Sitta, gaya ng nasabi natin kanina. Al-Kutub as-Sitta, isa sa mga pinakatampok na 6 na pangunahing aklat sa hadith. At kabilang sa 4 na sunan. Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidhi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, na may natatanging katayuan para sa mga ulama. Ito ay pangunahing sanggunian ng hadith ng propeta para sa kanila. At ang aklat ni Imam, ang aklat niya na Sunan Abi Dawud ay nasa 3 antas kasunod ng Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. Ang mga ulama, kumbaga ang pinaka-nanguna sa mga hadith na to ay Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, at ang marami sa mga ulama isinunod nila dito ang Sunan Abi Dawud. Ang mga aklat na ito ay naging sentro na naglalaman ng mga adilla sa fiqh at mga adilla sa mga ahkam, kung saan bihira na may makalampas na sa hadithun sahih na hindi dito makikita. At dito naipon ang mga adilla. At siya rin naman ang nagudyok sa mga ulama na pag-ukulan ng pansin ang kitab ni Imam Abu Dawud, magbigay ng punah, ta'liq sa kitab ni Abu Dawud, at magbigay ng mga paliwanag, syarh sa kitab ni Imam Abu Dawud. At sa kabilang tako naman din ay tinipon ni Imam Abu Dawud ang kanyang aklat na ang Sunan, ang isang malaking koleksyon ng mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naging sentro ng talakayan sa pagitan ng mga fuqaha, at ginagamit nilang katibayan ito. At dito ibinatay ng mga ulama ang iba't ibang rehiyon. Dito ibinatay ng mga ulama ng iba't ibang rehiyon ang kanilang mga tuntuning panrelihiyon, mga ahkam. So, etong Sunan ni Abi Dawud ay sumikat sa mga ulama, lalo na sa mga fuqaha, dahil ang tartib nga dito ni Imam Abu Dawud at ang mga hadith na to ay patungkol sa mga ahkam, at ang tartib niya ay katulad ng tartib na may sinusulat ng mga fuqaha sa fiqh. Kaya naman ng mga ulama sa fiqh ay kumbaga naging sikat sa kanila ang libro na to ni Imam Abu Dawud. Habang si Imam al-Bukhari naman at Imam Muslim ay nakatuon sa pagpili lamang sa pinakasahih na hadith, si Abu Dawud naman ay nakatuon sa mga hadith na ginagamit sa paggawa ng batas o fiqh. So parang ang pinakamalaking maksud ni Imam Abu Dawud sa kitab na to ay yung mga hadith patungkol sa fiqh, mga ahkam. Pero hindi naman ibig sabihin na kahit mga hadith da'if ay nilalagay na dito, dahil pinili pa rin naman ni Abu Dawud ang mga malalakas na mga hadith na maaaring gamitin natin sa fiqh. At umabot na ang bilang ng mga hadith sa aklat ni Imam Abu Dawud ng 5,274 na hadith, na pinili niya mula sa 500,000 na hadith
na kanyang naisaulo mula sa naisaulo, hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinagurian ng kanyang mga hadith bilang al-ahkam. Tinagurian yung hadith niya, mga hadith ni Imam Abu Dawud, ang kanyang libro na Sunan Abu Dawud na al-ahkam, ang mga batas. At ang mga ito ay mga hadith na tumatalakay din sa zuhd at mga fadail, mga mabubuting asal. Binanggit din niya ang kanyang manhaj, metodolohiya sa pag-akda ng kanyang aklat at ang pagkakaayos nito sa iba't ibang aspeto sa loob ng kanyang sulat para sa mga ahal Makkah. Wa kana yaqul, ito yung kanyang isa sa mga nasabi, katabtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 500,000 hadithin انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني السنن جمعت فيه 4,800 حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث أحدها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه والرابع قوله الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات الحديث بكماله. Sinabi ni Imam Abu Dawud sa kanyang sulat na to, nagsulat ako tungkol sa sugod ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 500,000 na hadith. At pinili ko mula sa mga ito ang isinama ko sa aklat ko na ito ay ang Sunan Abi Dawud, kung saan nagtipon ako ng 4,800 hadith. Binanggit ko rito ang sahih, tumpak, at mga katulad nito o malapit dito sa antas ng sahih. At sapat na sinabi niya sa isang tao sa kanyang relihiyon ang 4 na hadith. At binanggit nga niya itong 4 na hadith na to. So itong 4 na hadith na to ay napaka-lawak ng mga hadith at napaka-hahalagang mga hadith. Una, innamal a'malu binniyat. Tunay na ang mga gawa ay nakadepende sa layunin, ang niyya. Pangalawa, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahagi ng kagandahan ng Islam ng isang tao ay ang pag-iwan niya sa mga bagay na hindi naman makakabuti sa kanya. Yung walang kinalaman sa kanya. Yung walang kwentang mga bagay. Pangatlo, hindi magiging ganap na mananampalataya ang isang mu'min hanggang sa hangarin niya para sa kanyang kapatid ang ninanais niya para sa kanyang sarili. La yakunul mu'minu mu'minan hatta yarda li akhihi ma yardahu li nafsihi. At ang pang-apat, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun al-hadith. Ang halal ay malinaw at ang haram ay malinaw. At sa pagitan ng dalawang ito ay may mga bagay na kahina-hinala. Mushtabihat. At ang mga hadith na binanggit ni Imam Abu Dawud ay mga hadith na napakahalagang hadith na kailangan na alam ng isang Muslim. Wa hukiya an Abi Dawud annahu qala ma zakartu fi kitabi hadithan ijtama'a an-nasu ala tarkihi. Sinabi ni Imam Abu Dawud, wala akong binanggit sa aking aklat, Sunan Abi Dawud, na anumang hadith na pinagkaisahan ng mga scholar na iwanan o itakwil ang hadith na to. Naglagay din siya sa kanyang sunan ng napakaraming hadith tungkol sa mga ahkam hanggang sa itinuring ng marami na ang kanyang aklat ay mas mayaman sa fiqh kaysa sa dalawang sahih, Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. Bukod pa sa ganda ng pagkakaayos nito. At binanggit niya sa kanyang sulat sa mga taga-Makkah na ang 4,800 na hadith na inilagay niya sa kanyang aklat ay pawang tungkol sa mga batas o mga ahkam. Samantalang ang maraming hadith tungkol sa zuhd, ang mga adab at iba pa ay hindi niya isinama. Sinabi pa niya sa kanyang sulat, ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. Sinabi niya, binanggit ko ang sahih, tumpak, wastong hadith at ang mga katulad nito at ang mga malapit dito. At kung mayroon mang hadith na may matinding kahinaan, wahn shadid, ito ay aking ipapaliwanag. Ngunit ang anumang hadith na hindi ko binigyan ng komento, ito ay salih, pwedeng gamitin na dalil. Bagamat ang iba sa mga ito ay mas sahih, mas tumpak kaysa sa iba. Kaya ang naging pangunahing hangarin ni Imam Abu Dawud ay ang pagtitipon ng mga ahkam na ginagamit na katibayan ng mga fuqaha.
mga fuqaha ng iba't ibang rehiyon at dito nila ibinabatay ang kanilang ang mga ahkam. Tinipon niya ang kanyang sunan, ang mga sahih na mga a'mal, mga adab, gayon din ang mga hasan, mga mabuti, at ang mga layin, malambot o bahagyang mahina, at ang mga salih, katanggap-tanggap ng mga hadith. Tinipon niyang mga ahadith na to. Ang alinman sa mga ito ang daif, mahina, sinabi nga niya kanina, yung nabasa natin, ay malinaw niyang ipinapahayag ang kahinaan nito. At kung mayroon man itong illah, mga depekto ang mga hadith na to, dahil naipon dito sa kanyang hadith, hindi katulad ng hadith ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, lahat sahih. Samantalang sa kanya ay may mga nilagay siya dito na may hasan, may hadithun layyin, may hadithun na kung mahina man ay binabanggit niya. So may mga mahina rin siyang nabanggit dito na hadith, pero gayon nga sinabi nga natin na ito ay binabanggit niya na ito ay mahina. At kung mayroon man itong illah, nakatagong depekto, ay ipinapaliwanag niya ito at naglagay din siya ng tarjama, pamagat sa bawat hadith. At ang anumang hadith na hindi niya binigyan ng komento ay itinuturing niyang sahih. So kapag sinabi niya na itong hadith na to ay mahina, mahina. Pero kapag wala siyang komento, ibig sabihin ng hadith na yon, para sa kanya, ito ay hadithun salihun lil-istidlal. At maraming mga ulama ang nagbigay-pugay kay Abu Dawud rahimahullahu ta'ala at sa kanyang sunan, sa kanyang libro, hanggang sa itinuring nila itong isa sa mga pangunahing aklat ng Islam at kapantay ng antas ng dalawang sahih ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Ito ay nagpapakita ng mataas na halaga ng kaalaman at fiqh ni Abu Dawud sa piling ng kanyang mga kasabayan na mga ulama. Qala Muhammad ibn Makhlad, lamma sannafa kitab as-sunan wa qara'ahu 'ala an-nas, sara kitabuhu li ashabi al-hadith kal-mushaf yatba'unahu wa la yukhalifunahu wa aqarra lahu ahlu zamanihi bil hifdh wa at-taqaddum fihi. Sinabi ni Muhammad bin Makhlad nang matapos niyang aklat na as-sunan at binasa niya ito sa mga tao, ang kanyang aklat ay naging parang mushaf para sa mga ulama ng hadith. Sinunod nila ito at hindi nila sinanungat at kinilala ng mga tao ang sa kanyang panahon ang kanyang husay at pagsasaulo at ang kanyang pangunguna sa karunungan na ito. Wa qala Abu Abdullah ibn Mandah, alladhina kharraju as-sahih wa mayyazu as-sabita min al-ma'lul wal khata' min as-sawab, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari wa Abu Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri wa ba'dahuma Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq as-Sijistani wa Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib al-Nasa'i. Sinabi ni Abdullah ibn Manda, ang mga naglabas ng sahih at nagbukod ng sabit mula sa ma'lul, may mga depekto, at mga mali mula sa tama, pinagbuklod nila ang mali at tamang hadith. Sinabi niya ang apat na pangalan, si Imam al-Bukhari, si Imam Muslim, at sinabi niya sumusunod sa dalawang ito, ang ikatlo sa kanila ay si Imam Abu Dawud, at ang ikaapat naman na kanyang binanggit ay si Imam Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib al-Nasa'i. Gaano nga ba kahalaga ang kanyang libro na naisulat? Hindi tayo lumalayo sa katotohanan kung sabihin natin ang aklat ni Imam Abu Dawud ay nasa ikatlong antas pagkatapos ng dalawang sahih, gaya ng mga nabanggit na natin kanina. Ang mga ulama ay lubos na umaasa sa hadith at mga salaysay, athar, na itinala ni Abu Dawud sa kanyang libro. Dahil si Abu Dawud, rahimahullahu ta'ala, ay paulit-ulit na sinusurit at tiniyak ang nilalaman ng kanyang libro. Maraming beses din itong pinasa sa kanya, hanggang sa ang kanyang mag-aaral estudyante na si Abu Ali al-Lu'lu'i ay binasa ito sa kanya sa loob ng 20 years. So ganun karaming beses niyang ni-review ang kanyang libro, at ang kanyang estudyante ay binabasa niya rin ang kanyang libro kay Abu Dawud para nare-review ni Abu Dawud ang kanyang libro. Dahil dito, sa dami ng kanyang pagre-review sa kanyang sunan, sa kanyang libro, sinabi ni Qadi Abu Umar al-Hashimi, sinabi niya na
sinabi ni Qadi Abu Ammar al-Hashimi na mag-aaral din ni Abu Ali al-Lu'lu'i, estudyante ni Imam Abu Dawud. Ang mga dagdag na nasa ulat ni Ibn Dasa ay tinanggal ni Abu Dawud. Ang mga dagdag na nasa ulat ni Ibn Dasa ay tinanggal ni Abu Dawud sa huling pagkakataon dahil sa isang bagay na kanyang pinagdudahan sa isnad. So sa sobrang dami ng pagre-review ni Imam Abu Dawud, at sa tuwing nire-review niya, nakita niya ngayon na mayroong pagdududa sa isang isnad na mga inulat ni Ibn Dasa, kaya tinanggal niya ito sa kanyang libro na Sunan Abi Dawud. So ang kanyang libro ay 20 years niyang isinulat at ni-review sa kanya ito ng kanyang estudyante, binasa sa kanya ito ng estudyante ng 20 years din. Ganon ka, kumbaga katagal ng pagre-review ni Imam Abu Dawud dito sa libro. Ganon karaming beses niyang nire-review ang kanyang libro. At ito, ang nag-udyok kay Imam Hafiz Zakaria As-Saji, isa sa mga kasamahan ni Imam Abu Dawud, upang sabihin na ang Quran, Kitabullah, Aslul Islam, wa Kitabu Abi Dawud, Ahdul Islam. Ang Quran, ang pundasyon ng Islam, at ang aklat ni Abu Dawud, ang kasunduan o ahd ng Islam. Wa qala al-Imam al-Khattabi, Kitab Sunan li Abi Dawud kitabun sharif lam yusannaf fi ilmi ad-din kitabun mithlu wa qad ruziqa al-qabula min an-nas kafa فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فلكل فيه ورد ومنه شرك وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من مدن أقطار الأرض. فأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتابي محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج ومن نحى نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما في السبك والانقياد إلا أن كتاب أبي داود أحسن رسقا وأكثر فقها. Sinabi ni Imam Al-Khattabi, ang aklat ni Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ay isang marangal na aklat. Walang naisulat sa kaalaman sa relihiyon na katulad nito. Pinagkalooban nito ng pagtanggap ng lahat ng tao. Kaya ito ay naging tagapamagitan, hakam sa mga pangkat ng mga ulama at antas ng mga fuqaha sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga mazahib. Dito umaasa ang mga tao ng Iraq, Egypt, ang mga lupain sa Maghrib, at marami sa mga lungsod sa iba't ibang dako ng mundo. Patungkol naman sinabi niya sa Khurasan, ang karamihan sa kanila ay mas nahumaling sa dalawang aklat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim at sa mga sumunod sa kanilang pamamaraan sa pagtipon ng sahih ayon sa kanilang mga kondisyon sa pagkakabuo at pagsusuri. Pero ang aklat ni Imam Abu Dawud, gaya ng sinabi ni Imam Al-Khattabi, ang aklat ni Abu Dawud ay mas mahusay sa pagkakahanay at sa mayaman sa fiqh, at mas mayaman sa fiqh ang aklat ni Abu Dawud ayon kay Imam Al-Khattabi. At sinabi niya rin, Sami'tu Ibn al-Arabi wa huwa sahibu Imam Abi Dawud yaqul wa nahnu nasma'u minhu hadha al-kitab fa ashara ila an-nuskhati wa hiya bayna yadayhi wa qala law anna rajulan lam yakun 'indahu min al-'ilmi illa al-mushaf alladhi fi kitabillah thumma hadha al-kitab lam yahtaj ma'ahuma ila shay'in min al-'ilmi battah. Sinabi rin ni Imam Al-Khattabi, narinig ko si Ibn al-Arabi na kasamahan ni Abu Dawud na nagsasabi habang nakikinig kami sa aklat na ito mula sa kanya. At ito ay itinuro niya ang kopya na nasa sa kanya. At sinabi niya, Law anna rajulan lam yakun 'indahu min al-'ilmi illa al-mushaf alladhi fi kitabillah. Kung ang isang tao ay walang ibang kaalaman kundi ang mushaf na naglalaman ng salita ng Allah. At pagkatapos ay ang aklat na ito, itinuro niya yung aklat ni Abu Dawud, hindi na niya kakailanganin pa ang ano pa mang kaalaman kailanman. Ganon nila pinapahalagaan ang libro ni Imam Abu Dawud. Nagkomento si Al-Khattabi sa sinabi ni Al-Arabi. Ito ay gaya ng kanyang sinabi, walang duda rito. Sinabi ni Al-Khattabi, sapagkat tinipon ni Abu Dawud ang kanyang aklat na ito, tinipon ni Abu Dawud sa kanyang aklat na ito ang mga hadith tungkol sa mga pundasyon ng kaalaman, usul al-ilm, ang mga pangunahing sunnah, ummahat as-sunan, at ang mga batas sa fiqh, ahkam al-fiqh, na wala kaming nalalamang nauna sa kanya na nakagawa nito o sino mang sumunod sa kanya
na nakapantay sa ginawa niya. Sinabi naman ni Imam An-Nawawi, وَيَنْبَغِي لِلْمُشْتَغِلِ بِالْفِقْهِ وَغَيْرِهِ الِّاعْتِبَارُ بِسُنَنِ أَبِي داود بِمَعْرِفَتِهِ التَّامَّ فَإِنَّ مُعْظَمَ الْأَحَادِيثِ التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه. Sinabi ni Imam An-Nawawi, nararapat lamang sa sino mang abala sa pag-aaral ng fiqh at iba pang larangan na bigyang pansin ang kitab libro ni Imam Abu Dawud. Dahil sa ganap na kaalaman nito, sapagkat ang karamihan sa mga hadith na ginagamit bilang katibayan o hujja ay nandito sa kitab na ito. Kasabay ng kadalian ng paggamit ng libro na ito, paglalagom ng mga hadith na ito, ang katalinuhan ng may akda o nagsulat na si Imam Abu Dawud at ang kanyang pag-aalaga sa paglilinis ng libro na ito. Tunay na si Imam Abu Dawud ay mataas ang kanyang naging posisyon, ang kanyang antas sa mga ulama. Itinaas siya ng mga ulama, iginalang siya ng mga ulama, minahal siya ng mga ulama. Tunay na pinahalagahan din si Abu Dawud ng mga ulama at mga tao sa kanyang panahon ng may mataas na pagkilala. Pinuri nila ang kanyang pangalan sa bawat dako at naging mga mag-aaral niya sa kanyang mga pagtitipon o mga majalis sa anumang panig ng mundo. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay nagpakita ng labis na paggalang sa kanyang katayuan at pagdakila sa kanyang iniingatang pinakamarangal na hadith sa kanyang dibdib. So ilan sa mga nasabi na banggit ng mga ulama patungkol kay Imam Abu Dawud. Qala Abu Bakr al-Khallal, Abu Dawud al-Sijistani, al-Imam al-Muqaddam fi zamani, رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعها أحد في زمانه رجل ورع مقدم. Sinabi ni Abu Bakr al-Khallal, si Abu Dawud al-Sijistani ay ang nangungunang imam sa kanyang panahon. Isang lalaki na walang sino man sa kanyang kapanahunan ang nakahigit sa kanya sa kaalaman, sa pagbibigay ng mga sangay ng karunungan, at sa kanyang talas ng paningin sa mga kinalalagyan nito. Siya ay isang lalaking may matinding takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at tunay na kagalang-galang. Sinabi naman ni Ahmad ibn Muhammad ibn Yasin al-Harawi, Abu Dawud al-Sijistani, kana ahad حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجة العفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث. Sinabi ni Ahmad bin Muhammad, sabi niya si Abu Dawud al-Sijistani ay isa sa mga huffaz, mga tagapangalagas ng hadith, mga tagapangalaga ng Islam para sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa kaalaman nito, sa mga depekto nito, at sa isnad ng mga tagapagsalaysay nito. Siya ay nasa pinakamataas na antas ng kapuring-puring pagtitimpi, kabutihan at kabanalan. At siya ay isa sa mga kabalyero ng hadith, fursan al-hadith. Sinabi naman ni Abu Hatim ibn Hibban, Abu Dawud ahadu a'immatid dunya, fiqhan wa ilman wa hifdhan wa nusukan wa wara'an wa itqanan, jama'a wa sannafa wa dhabba 'an as-sunan wa qama'a man khalafaha wa intahala ضدها. Qala Ibn Hibban, Abu Dawud ahadu a'immatid dunya fiqhan wa ilman wa hifdhan wa nusuka. Sinabi na Abu Hatim ibn Hibban, si Dawud ay isa sa mga imam ng mundo sa aspeto ng fiqh, sa kaalaman, sa pagsasaulo, sa pagtalima sa pagsamba, sa kabanalan at katumpakan. Siya ay nagtipon, nag-akda at nagtanggol sa mga sunnah at kanyang sinupil. Pinatigil ang sino mang sumasalungat dito at ang mga nagkakalat ng kabaliktaran nito. Sinabi naman ni Musa ibn Harun, ma ra'aytu afdala min Abi Dawud. Sinabi ni Musa ibn Harun, wala pa akong nakikitang mas mainam kay Imam Abu Dawud. At sinabi naman ni Imam al-Zahabi, kana Abu Dawud ma'a imamatihi fil hadithi wa fununihi min kibaril fuqaha, fa kitabuhu yadullu ala dhalik, wa huwa min nujabai ashabil Imam Ahmad.
lazama majlisahu muddatan wa sa'alahu 'an daqa'iq masail min al-furu' wal usul. Sinabi ni Imam Az-Zahabi, si Abu Dawud, bukod pa sa kanyang pagiging imam sa hadith at sa mga sangay nito, ay isa rin naman siyang imam, isa rin siyang kasama sa mga ulama ng mga fiqh, kasama sa mga fuqaha. At ang kanyang tanyag na aklat, ang Sunan Abi Dawud, ang nagpapatunay na ito. Isa siya sa pinakamatalino at piling estudyante ni Imam Ahmad. Nanatili siya sa kanyang pagtitipon mga majalis ni Imam Ahmad sa loob ng mahabang panahon at nagtatanong sa kanya tungkol sa mga masiselan at malalalim na usapin sa furur, mga sangay ng batas at mga usul din, mga pundasyon ng batas. At marami pa ang nasabi ng mga ulama patungkol sa kainaman ni Imam Abu Dawud. قال الحافظ موسى بن قارون, sinabi rin ni Hafid Musa bin Qarun, خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة وما رأيت أفضل منه. Sinabi niya, si Abu Dawud ay nilikha dito sa mundo para sa hadith at nilikha sa akhirah para naman sa Jannah, at wala akong nakitang mas mainam na tao na hihigit kay Abu Dawud. Rahimallahu ta'ala salafina as-salih. Rahimallahu ta'ala salafana as-salih. Sino naman ang mga sheikh ni Imam Abu Dawud? Marami rin mga naging sheikh, mga guro itong ating imam. Gaya ng ibang mga ulama sa kanyang panahon at iba pang gaya ng mga ulama sa kanyang panahon at bilang isang nakagawian at o tradisyon, lalo na sa mga ulama sa hadith. Nilakbay ni Imam Abu Dawud ang iba't ibang lupain. Nagtungo siya sa mga sentro ng sibilisasyong Islamiko upang maghanap ng hadith, makipag-usap ng personal sa mga sheikh, at matuto ng direct mula sa mga taong ito, mga sheikh na ito. Sa mga paglalakbay ni Imam Abu Dawud, nakatagpo siya ng napakaraming dakilang huffaz at mga muhaddithun. Sumulat siya at kumuha ng kaalaman mula sa mga taga-Iraq, Khurasan, Sham, Misr, Egypt. Nakinig at natuto siya sa mga ulama dito. At ito yung mga ibang nabanggit na mga ulama: Abu Umar al-Darir, Muslim ibn Ibrahim, Ahmad ibn Hanbal, wa Abdullah ibn Maslam al-Qanabi, wa Abdullah ibn Raja, wa Abu Walid al-Tayalisi, wa Ahmad ibn Yunus, wa Abu Ja'far al-Nufaili, wa Abu Taubah al-Halabi, wa Sulaiman ibn Harb. Ito yung mga pangalan na nabanggit na napagkuhanan niya ng malaking kaalaman. At iba pang mga ulama na taga Hijaz, taga Sham, taga Misr, Iraq, Jazira, Thagr at Khurasan. Sinabi nga ni Ibn Hajar al-Asqalani, wa shuyukhuhu fi sunan wa ghayriha nahu 300 nafs. ومن أعيانهم أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، إسحاق بن راهويه، عثمان بن محمد بن أبي شيبة، مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء، وعمر بن مرزوق، والحافظ الثبت أبو كريب، وأبو عثمان عمرو الناقد، وعمر بن الخطاب السجستاني، وزهير بن حرب، وغيرهم كثير. So binanggit dito ni Imam Ibn Hajar al-Asqalani ang mga pangalan at sinabi niya ang mga imam, mga nakapagturo o nakuhanan ng karunungan nitong si Imam Abu Dawud ay humigit kumulang 300 katao. Yun lang kumbaga yung naitala nila, yun lang yung nakita nila, yun lang yung nabanggit ng sheikh na ito, ng imam na ito, si Ibn Hajar al-Asqalani. At binanggit niya yung mga pangalan kasama dito si Imam Ahmad ibn Hanbal. Isa sa mga naikwento patungkol kay Imam Abu Dawud at Imam Ahmad ibn Hanbal, ta'athara Abu Dawud bi imamihi wa shaykhihi al-Imam Ahmad wa qad lazamahu fatratan wastafada minhu wa akthara an-naqla an. Lubos na naimpluwensyahan si Imam Abu Dawud ng kanyang guro na si Imam Ahmad ibn Hanbal. Nanatili nga siya sa piling ni Imam Ahmad sa loob ng isang panahon, maraming panahon. Natuto mula rito at madalas kumuha ng mga salaysay mula rito. Dahil dito, ibinilang siya ni Abu Ishaq al-Shirazi na sa kanyang aklat na Tabaqat al-Fuqaha bilang isa sa mga kasamahan ni Imam Ahmad ibn Hanbal. So binanggit sa mga pangalan sa kitab na to, Tabaqat al-Fuqaha, ang mga imam
ng mga estudyante ni Imam Ahmad o mga imam na nasa madhab ni Imam Ahmad ibn Hanbal. At isa dito sa kanyang mga nabanggit ay si Imam Abu Dawud. Binanggit din siya ni Ibn Abi Ya'la sa Tabaqat al-Hanabila, kung saan sinabi niya si Abu Dawud ay nagulat ng maraming bagay mula sa ating imam, si Imam Ahmad. Pagkatapos nito, inisa-isa ni Ibn Ya'la ang mga nakuha ni Abu Dawud mula kay Ibn Hanbal, kay Imam Ahmad ibn Hanbal. Sumulat din si Abu Dawud ng isang aklat tungkol sa fiqh. Si Imam Abu Dawud ay nagsulat din ng aklat sa fiqh, mga batas, ayon sa madhab ni Imam Ahmad, at inayos niya batay sa mga kabanata ng fiqh. Ito ang aklat na pinamagatang Masail al-Imam Ahmad, mga usaping tinugon ni Imam Ahmad. So nagsulat siya ng kitab at pinamagatan niya din itong kitab ng Masail Imam Ahmad. At ito ay patungkol sa fiqh. Gaya nga nasabi natin, si Imam Abu Dawud ay kilala rin, isa rin sa mga ulama sa fiqh. May kwento rin na itong si Imam Ahmad ibn Hanbal na ustad ni Imam Abu Dawud ay kumuha ng hadith sa kanyang estudyante na si Abu Dawud. So itong ustad na to, si Imam Ahmad, ay nakakuha ng kagandahan, kabutihan, kainaman kay Imam Abu Dawud. Dahil kumuha siya ng hadith sa kanyang estudyante na si Imam Abu Dawud. وقد كتب عنه شيخه الإمام أحمد بن حنبل حديثا عتيرة وهو الحديث الذي رواه عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها. قال ابن أبي داود قال أبي فذكرته لأحمد بن حنبل فاستحسنه وقال هذا حديث غريب. وقال لي اقعد فدخل فأخرج محبرة وقلما وورقة وقال أمله علي فكتبه عني. قال ثم شهدته يوما آخر وجاءه أبو جعفر بن أبي سمينة فقال له أحمد بن حنبل يا أبا جعفر عند أبي داود حديث غريب اكتبه عنه فسألني فأمليته عليه. Isinulat ni Imam Ahmad o isinalaysay ni Imam Ahmad ibn Hanbal mula sa kanyang estudyante na si Abu Dawud ang isang hadith. At ito ay hadith tungkol sa al-atirah. Ito ang hadith na iniulat ni Imam Abu Dawud mula kay Abul Ushara ad-Darimi mula sa kanyang ama na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinanong tungkol sa al-atirah at itinuring niya itong mabuti. Su'ila anil atirah sallallahu alaihi wasallam fahassanaha, sinabi niya na ito ay walang problema. Ang atirah, ito ay tumutukoy sa isang sakripisyo o pag-aalay ng tupa, zabiha. Tinatawag din itong rajabiyya na kinakatay ng mga tao sa jahiliya sa panahon ng jahiliya sa buwan ng Rajab. Kaya tinatawag din ng atira na rajabiyya, na binigyan ng pahintulot sa unang bahagi ng Islam. Pero ang atira na to ay naging mansukh na. So ito, noon sa mga unang bahagi ng Islam ay ipinapahintulot ito na kinakatay at inaalay sa buwan ng Rajab. Pero ngayon, wala na. Kala Ibnu Abi Dawud, sinabi ng anak ni Abu Dawud, sinabi ng aking tatay. So sinabi ito ni Abu Dawud, binanggit ko ang isang hadith kay Imam Ahmad. Binanggit ko ang isang hadith kay Imam Ahmad ibn Hanbal at nagustuhan niya ito. فذكرته لإمام أحمد بن حنبل فاستحسنه وقال هذا حديث غريب. Sinabi ni Imam Ahmad, ito ay isang hadith na gharib. Ang hadith na gharib ay isang hadith na iniulat lamang ng iisang tao. Kumbaga doon sa chain of narrations, doon sa isnad, mayroon doon ng tabaka na iisa lang ang na nakapagkwento ng hadith na ito. At yun ang tinatawag na hadithun gharib. Sinabi ni Imam Ahmad, yung hadith na nasa iyo ay hadithun gharib. Sinabi ni Imam Ahmad, maupo ka. Sinabi niya kay Imam Abu Dawud. Pagkatapos ay pumasok siya at naglabas ng mihbar, yung tintahan, sisidlan ng tinta, at kumuha siya ng panulat, kumuha si Imam Ahmad ng papel, at sinabi niya kay Imam Abu Dawud, idikta mo sa akin ang hadith na yan. Iulat mo sa akin ang hadith na yan. Kaya isinulat nito
ang hadith mula kay Imam Abu Dawud. So ito yung hadith na nakuha ni Imam Ahmad sa kanyang estudyante na si Imam Abu Dawud. Ang hadith al-Atiq. Tapos sinabi ni Imam Abu Dawud, pagkatapos ay nakasama ko siyang muli sa ibang araw at dumating si Abu Ja'far ibn Abi Samina. At sinabi ni Imam Ahmad, O Abu Ja'far, ya Aba Ja'far, mayroong hadithun gharib si Imam Abu Dawud. Kunin mo ito sa kanya at isulat mo. Kaya naman tinanong ako, sinabi ni Abu Dawud, ni Abu Ja'far, at idinikta ko ito sa kanya. So kinuha rin ni Abu Ja'far ang hadith na to mula kay Imam Abu Dawud. At marami pang nabanggit ng mga naging sheikh itong si Imam Abu Dawud. Patungkol naman sa mga naging estudyante ni Imam Abu Dawud, nang ialay ni Imam Abu Dawud ang kanyang buhay sa hadith, nagkaroon siya ng maraming estudyante na natuto at nagulat mula sa kanya. Ang mga pinakasikat sa mga nagulat mula sa kanya at nag-aral sa ilalim niya ay itong mga nabanggit. Si Imam At-Tirmidhi, Imam An-Nasai, ang kanyang anak na si Imam Abu Bakr ibn Abi Dawud, si Abu Urwana, Abu Bishr Ad-Dulabi, wa Ali ibn Al-Hasan ibn Al-Abd, wa Abu Usama Muhammad ibn Abdul Malik, wa Abu Sa'id ibn Al-Arabi, wa Abu Ali Al-Lu'lu'i, wa Abu Bakr bin Dasa, wa Abu Salim Muhammad bin Sa'id Al-Juludi, wa Abu Amr Ahmad ibn Ali, wa ghayruhum kathir. Marami ang nabanggit. At sinabi ni Imam Az-Zahabi, kafa bihi fakhran anna al-Imam At-Tirmidhi wa An-Nasa'i min talamizihi. Sinabi ni Imam Az-Zahabi, sapat na itong karangalan para kay Imam Abu Dawud na si Imam At-Tirmidhi at si Imam An-Nasa'i ay kabilang sa kanyang mga mag-aaral. Wa qala Ibn Kathir, haddatha anhu jama'atun minhum Abu Bakr ibn Abdullah. Sinabi ni Ibn Kathir, nagbanggit ulit siya ng mga pangalan na kasama sa mga estudyante ni Imam Abu Dawud, Abu Bakr Abdullah wa Abu Abdurrahman An-Nasa'i wa Abu Bakr Ahmad bin Salman An-Dajjad wa huwa akhir man rawa anhu fi dunya. At ito yung pinaka huling nagriwaya kay Imam Abu Dawud, si Abu Bakr Ahmad ibn Salman An-Dajjad. So marami rin mga naging estudyante itong si Imam Abu Dawud at sapat na nga na naging estudyante niya itong si Imam At-Tirmidhi at Imam An-Nasa'i. Wa ba'da hayatin hafilatin bil jiddi wal ijtihadi wal ifada wafan ajalu Abu Dawud. At pagkatapos ng isang buhay na puno ng pagsusumikap, dedikasyon at pagbabahagi ng kaalaman, ay dumating din ang takdang panahon para kay Abu Dawud. At ito ay ang pagpanaw ni Imam Abu Dawud. Fatuwufiya laylat al-Jumu'ah fi sadis ashar Shawwal sanata 75 wa 200 wa kanat wafatuhu bil Basra haythu kana yaskunu wa salla alayhi Abbas ibn Abdul Wahid al-Hashimi wa dufina ila janibi qabri Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Pumanaw ang ating imam na si Abu Dawud noong gabi ng Biyernes, ika-16 ng Shawwal, taong 275 ng Hijra. At ang kanyang pagpanaw ay naganap sa Basra, kung saan doon nga siya nanirahan. Ang namuno sa pagdarasal ng kanyang janaza ay si Abbas ibn Abdul Wahid al-Hashimi. Siya rin ay inilibing sa tabi ng libingan ng isa pa sa mga imam na si Imam Sufyan al-Thawri, isang dakilang imam, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Naway igawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang manawa na awa. So ito ang maikling pagtatalakay natin sa buhay ni Imam Abu Dawud na sana ay may napulot tayong aral. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, Sheikh, no, alhamdulillah, ito ay isa sa mga jazakallahu khairan, Sheikh, no, dahil malinaw na naibahagi ng ating buting Sheikh ang ating paksa ngayong araw. Ito ay tumatalakay sa pamumuhay, kung paano sinaliksik, kung paano tinipon ng imam na si Abu Dawud Sulaiman, no, na naging dahilan ng pagpapanatili at pagpapalaganap ng or pagtipon ng hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, Sheikh, ay bago natin buksan ang Q&A
pinapaalala ko ang mga taga-subaybay na nanonood sa atin online na i-share ang live na ito publicly at i-caption ang pinakatumatak sa inyo na paksa ngayong araw na ito. At sino man ang may pinakamagandang caption na naayon sa paksa ay siyang mananalo sa sharing contest natin. Ngayon, sisimulan na natin ang tanong ng bayan. Kung may mga katanungan kayo, ay maaari niyong i-comment nang makita ng ating buting Sheikh at kanya itong mabigyan ng linaw para sa atin. Mahalaga, kung may mga hindi tayo masyadong naintindihan, no, dun sa mga paksang binigay ng ating buting Sheikh, ito ang pinakamagandang oras upang itanong sa ating buting Sheikh. Jazakumullahu khairal jaza. Okay. Sheikh, no, mayroon tayong katanungan dito na nagmula sa ating studio. Para din mabigyan ng linaw ng ating mga manonood, lalong-lalo na sa mga Muslim na hindi gaano maalam sa usaping hadith. Napakarami, no, simula nung tinalakay natin itong series na to mula pa kay Imam Bukhari rahimahullah, napakadaming mga muhaddith na alam natin, no? Pero sa kabila ng napakaraming muhaddith na to na tinipon ang mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit hanggang ngayon, bakit may mga naglipa ng mga hadith na nandun yung mga hadith na mga daif, lalong-lalo na mayroon pang mga hadith na mga fabricated na hadith. Ito yung talagang 100% na hindi nanggaling sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaari mo bang bigyan ng linaw, Sheikh, kung saan to nanggaling, paano to lumitaw sa panahon natin ngayon, Sheikh? Jazakallahu khair. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sa panahon pa lang ng ating mga imam, bagamat ginagamot na nila ang sakit na yan, yung sakit na inaaral ng hadith, kung ito ay malakas na hadith o mahinang hadith, pero sa panahon nila, ang mga libro na to ay naisulat na. So may mga libro na naisulat na, at may mga hindi pa naisulat at isinulat ng mga wadda'un, isinulat din ng ibang mga ulama. So hindi lang naman ang ating mga ulama na ito ang nakapagsulat ng hadith sahih. Halimbawa si Imam al-Bukhari at itong mga ashabu al-kutub as-sitta ay nagsulat ng mga hadith. Etong si Imam al-Bukhari ay pinili niya talaga sa kanyang libro na mga sahih. At meron pa namang, hindi naman niya nasakop ang lahat ng sahih. Pati si Imam Muslim, kahit pagsamahin natin ang kanilang mga libro, ay hindi niya masasakop ang lahat ng mga hadith sahih. Dahil matatagpuan din natin ang ibang hadith sahih sa ibang libro. At sa panahon na rin na iyon, ay hindi lang ang ating mga imam ang nagsusulat ng libro. Halimbawa, sa panahon na iyon mismo, ay may mga firak, may mga sekta na. Dahil sa panahon na iyon ay nagkahiwa-hiwalay na ang mga grupo. May lumabas na yung Khawarij, lumabas na yung Shia, lumabas na yung Sufiya, lumabas na yung Mu'tazila, lumabas na yung mga kung ano-anong mga firak. At nung paglabas ng mga firak na to, ang bawat firqa minsan ay sumusulat din ng hadith na gawa-gawang hadith. At yun minsan ang kumakalat. At itong mga taong ito, magkakaiba ng layunin sa pagsusulat ng libro. Yung iba, nagsusulat ng libro para lamang mag-ipon ng hadith at para lang masabi na marami yung kanyang naisulat. Kaya naman kapag nagsulat ng libro, pinupuno niya ng hadith, magkakasama na doon yung hadith na sahih, yung hadith na mahina, at yung hadith na fabricated o mawdu', yung hadith na ganito-ganyan. Dahil ang gusto niya lang, layunin niya ay masabi na marami siyang naisulat na hadith. So wala tayong magagawa doon dahil naisulat na, naiakda na.
Yung iba namang mga firqa, mga sekta, ang mga Khawarij, meron silang mga sinusulat ng mga hadith na galing sa kanilang mga imam. Ang mga Shia na napakaraming sinulat na hadith na kasinungalingan. So naisusulat na. Samantalang sa atin naman, yung mga hadith na yan, bagamat hindi na kontra ng ating mga ulama ang pagkalat ng mga hadith na mga daif, mga hadith na mawdu', mga hadith na matruk, makzub. Pero ang nagawa nila ay yung nakaya nila na ibukod ang hadith na malakas at hadith na mahina. Bagamat kumalat na yan, so hindi man natin mapigilan ang pagkalat na yan, ang kakayanin natin ay sabihin na ito ay hadith na malakas at ito ay hadith na mahina. At kung mayroon mang hindi umabot sa amin na hadith, ang mahalaga ay masabi natin halimbawa na dito sa isnad na to, si Fulan ibn Fulan ay mahina, si Fulan ibn Fulan ay wadda', si Fulan ibn Fulan ay matruk, si Fulan ibn Fulan ay kazzab. So kung mayroon mang hadith sa inyo na umabot sa inyo na hindi ko nabanggit sa mga libro na ito, pero kung nandyan sa hadith na yan, ang pangalan na ito, ay mag-ingat kayo dahil si Fulan ibn Fulan ay sinungaling o gumagawa ng sarili niyang hadith o ganito ganyan. So yung pagsusulat ng mga hadith na mahina ay hindi napigilan ng ating mga ulama dahil lang bawat tao ay nagsusulat at ikinakalat niyang mga hadith na to. Pero ang nagawa ng ating mga ulama ay napangalagaan nila ang mga hadith na sahih. Mayroon lang isang kwento kung hindi ako nagkakamali kay Imam Ahmad. Pinasa ulo niya ng 2,000 yata, nakalimutan ko, pero napakaraming hadith na yun. Sinabi niya sa anak niya, isaulo mo yung mga hadith na yun. Sabi niya, sinaulo ko yung hadith na yun. Napakaraming hadith kasama yung isnad. Naisaulo ko na po, ya abi, naisaulo ko na. Sabi niya, ang lahat ng hadith na naisaulo mo, lahat yan mahina. Sabi niya, bakit mahina ang pinigay mo sa hadith? Sabi niya, ngayon, alam mo na kung ano yung malakas. Yung wala dyan, malakas na hadith. Dahil naisaulo mo yung mga mahihinang hadith. So, may kanya-kanya silang pamamaraan sa pag-aalaga sa mga hadith. Pero wala na tayong magagawa dahil ang mga tao na nagsusulat at nagkakalat ng mga hadith na mahina, fabricated na hadith, mga gawa-gawang hadith, ay naikalat na nila. So, ang pinangalagaan ng ating mga ulama ay kung ano ang tamang hadith at dapat natin kuning hadith. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, no? Sana ay naging malinaw sa ating mga taga-subaybay ang pagsagot ng ating buting Sheikh sa ating tanong. Now, kanina Sheikh, meron tayong nabanggit natin itong mga daif, no, na mga may hina at malalakas na hadith. Para naman sa ating mga nanonood Sheikh, maaari mo bang sa amin bigyan ng linaw kung ano yung tawag dito, posibleng impact, no, ng halimbawa isang itong daif na hadith. Kasi Sheikh, bakit ko to tinanong? Kasi may mga tao Sheikh na pag may narinig silang hadith na daif, ay sinasabi nila na okay lang naman kasi daif lang naman yung hadith. Pwede nating paniwalaan, no? So ano ba yung magiging paninindigan natin dito, Sheikh? Ano ba yung magiging stand natin tungkol dito sa usaping ganito, Sheikh? Naam, bismillah. Patungkol sa impact ng hadith na daif, resulta pagkuha sa hadith na daif, isa ang sa mga dahilan ng pagkakawatak-watak. Isa sa dahilan ng iftirak. Gaya ng nasabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar ila wahida." At binanggit ng mga ulama ang dahilan ng iftirak na to. Ano nga ba ang dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga kamusliman sa 73 sekta? May mga dahilan. Isa sa mga nabanggit ng ulama na dahilan, al-i'timad ala al-ahadith ad-da'ifa. Ay yung ginagawang sanggunian yung mga hadith na mga mahihina. Dahil meron namang mga mahihina na laysa shadid ad-da'f, hindi naman masyadong mahina. Pero ang problema, yung mga hadith na shadid ad-da'f, yung napakahina talaga.
O di kaya ay hadith ng kazzab, ng hadith ng sinungaling. O di kaya ay hadith ng wadda, yung gumagawa ng sarili niyang hadith. Pag yun ang kinuha natin, at doon natin ibinatay ang ating relihiyon, ang ating akida, ang ating hukam sa fiqh, yun talaga ang magiging dahilan, ang pagkakawatak-watak, ang iftiraq. Isa yan sa mga naging dahilan. Na yung ibang firqa, yung ibang sekta, tinatanggap nila ang hadithun da'ifun shadid al-da'f at kinukuhan nila dito ang kanilang akida. At dahil doon, ay nahihiwalay sila sa manhaj ng Ahl Sunnah wal Jama'a, akida ng Ahl Sunnah wal Jama'a, dahil malayo ito sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun yung kanyang impact, o yun yung kanyang epekto, o yun yung kanyang resulta, yung pagkuha ng mahinang hadith. Kasama sa kanyang mga resulta ay maaaring makagawa tayo ng mga bid'ah, mga wala sa mga sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sa kinuhan natin sa hadith na to at isinagawa natin ang hadith na yan at binigyan natin ng hatol o hukmang isang bagay na hindi yun ang hatol niya dahil ang ginamit natin dalil ay hadithun da'if. So isa rin yung sa mga epekto, impact ng paggamit ng hadith da'if. At maaari sa paggamit ng hadith na to ay maging halal ang haram o haram ang halal dahil sa paggamit ng hadith na ito. At ang kasama rin sa mga impact ng paggamit ng hadith na da'if ay yung paggawa ng mga bid'ah. Ang matindi dyan ay yung makagawa ka ng shirk, makagawa ka ng mga pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga hadith na da'if. Samantala, pwede ba natin gamitin ang hadith na da'if? Sa fiqh, mga ahkam, at sa mga akida, lalo na sa akida, hindi natin pwedeng gamitin ang hadith na da'if, shadid al-da'f. Samantalang yung mga da'if na mga hindi masyadong mahina, at mayroon naman silang mga malalakas na hadith na sinasang-ayunan, wala namang problema dito, pero binabanggit din naman na ito ay hadith da'if. At ginagamit din natin ng hadith na da'if na hindi masyadong mahinang hadith at wala namang sinusuway na malakas na hadith, ginagamit natin siya sa mga adab. Kung patungkol lang naman sa mga adab, hindi sa ahkam at hindi sa akida, ay maaari natin gamitin ito. Pero may mga shart. Gaya nga ng masabi natin, kasama sa mga shart, ay kailangan masabi natin na ito ay hadith na da'if. Pangalawa, laysa shadid al-da'f, hindi rin masyadong mahina, hindi masyadong matindi yung kanyang kahinaan. At la yukhalifu hadithan sahih, at hindi niya sinusuway ang malakas na hadith. Kung sakaling ganun, nakuha natin yung mga syurut na ito, ay pwede natin siyang gamitin sa mga adab. At pwede rin ginagamit sa mga siyaq. Kaya makikita natin yung mga kitab na mga sira, mga tarikh, minsan makikita natin dito mga hadith na da'if. Ang mahalaga ay hindi niya sinusuway ang malakas na hadith. Wallahu ta'ala a'lam. MashaAllah, no, nawa ay gantimpalangan kanawa ng Allah, Sheikh, no, sa iyong malinaw na sagot sa ating mga katanungan. Bilang panghuling katanungan, Sheikh, ito naman ay katanungan mula sa ating mga audience online, no. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sheikh, ano po ang masasabi nyo sa mga ginagamit ng mga Shia na pag-iistidlal sa mga hadith na nagpapatunay daw ng kanilang paniniwala? Mga hadith na mula daw sa Kitab As-Sitta na nagsasabi na pinapatunayan daw ng pagkakatatag ng Ahlul Bait at sila daw ang totoong tagapagmana ng legasiya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Bismillah. Ang mga Shia, kung sakali man na mayroon silang gamiting hadith mula sa Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Majah, kung sakali man na mayroon silang gamitin na hadith dito at mapatunayan natin na ang hadith na ito ay talagang nagmula sa mga Al-Kutub As-Sitta na to at mula sa mga kitab natin,
ay titignan natin kung paano nila ginamit ang hadith na ito. Dahil ang pagkakaintindi natin sa mga hadith na to ay kailangan ayon sa pagkakaintindi ng mga salafus salih. Hindi ayon sa pagkakaintindi natin o pagkakaintindi nila. So ang ginagawa nila minsan, kumukuha sila sa mga hadith natin at sinasabi nila, ito ay patunay na kami ang totoo, na mismo sa hadith ninyo, sa mga kitab ninyo namin kinukuha ang dalil. Pero, tignan natin kung paano nila ipapaliwanag yung hadith na ito. Paano nila bibigyan ng kahulugan yung hadith na ito. Dahil minsan, ang ginagawa nila ay tinatahrif nila, tinatauin nila, binabago nila ang kahulugan para lang sumang-ayon sa kanilang akida. So, tama nga na kinuha mo sa mga libro namin yan. Pero, ang pagkakaintindi na ginamit mo ay ayon sa pagkakaintindi mo at hindi sa pagkakaintindi ng mga ulama namin. So, kung kukuha ka sa libro namin, isang ayon ito sa pagkakaintindi ng mga ulama namin. Pangalawa, ay tignan natin at suriin natin kung totoo na galing na sa ating mga libro. Dahil minsan, sinasabi nila na ito ay galing sa inyo, pero kasama nga sa mga sifat, mga katangian ng Shia, ay yung pagsisinungaling. Kaya nga sa mga salaf, kasama sa kapag ang akida ng taong ito, firqa ng taong ito ay Shia, yung kasama na sa firqa ng Shia, hindi ka tanggap-tanggap ang kanilang hadith dahil kasama sa kanilang katangian ng tuqya o taqiya na yung pagsisinungaling. Kaya tingnan natin yung sinasabi niya. Sabi natin nung una, kung galing sa atin, kailangan sumang-ayon sa pagkakaintindi ng ating mga ulama. At kung hindi galing sa atin, ay hindi natin dapat kunin o pakinggan dahil nagsisinungaling na sila. Wallahu a'lam. Mashallah, no? So, alhamdulillah, nawa ay naging malinaw sa atin ang sagot ng ating buting Sheikh. Dahil ang pinaka-importante dito, kaya natin to tinatanong dahil may mga mangilan-ngilan, no, na posibleng, lalong-lalo na sa ating mga Maranao, na parang naniniwala sa kanila, no? So, alhamdulillah, nawa ay naintindihan na natin ito. So, ngayon, no, dumako naman tayo sa tanong ni Sheikh. Ay ano ang hadith na isinalaysay ni Imam Ahmad ibn Hanbal mula sa kanyang estudyante na si Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Ngayon, makikita natin sa ating mga screen ang tanong ng ating butihing Sheikh. At pagkatapos po ng live broadcast, ipopost namin ito sa aming page at ang unang makakahula ng tamang sagot ay makakatanggap ng premyo. Maraming salamat sa lahat ng nakilahok at sumagot sa tanong natin ng ating Sheikh nung Sabado, ngunit wala pong nakakuha ng tamang sagot. So, alhamdulillah, maraming salamat po sa lahat ng nanood at sumubaybay sa ating ikatlong episode ng The Golden Goals of Ramadan, As-Salafus Salih Series, Season 2, The Imams of Hadith, na kung saan nakafocus sa buhay at kahigitan ni Imam Abu Dawud Sulaiman rahimahullah. Maraming salamat din sa ating buting Sheikh sa kanyang oras, kaalaman at dedikasyon sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman. Samahan niyo po kami sa Sabado, same time, para sa kwento ni Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi, kung saan makakasama ulit natin ang ating buting Sheikh na si Abdullah Punduga. Muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.